As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit sa presensya mo, Panginoon. Lahat kami ay nagpupuri. Umaawit at pupuri, nagdiriwang ang Papuri lahat. para kanino? Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Sa'yo lamang, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos. Mga church, let us declare ang pagpapala'y bumubuhos mula kay Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ang lahat na nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ang lahat ng
pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. And this is the first Sunday. That's why I'm so excited. Kasi kung maganda yung 2025, mas maganda ang 2026. Kung masaya ang 2025, mas masaya ang 2026. Kung masagana ang 2025, mas masagana ang 2026. So that's why napakahalaga na naiintindihan natin na magsimula ng bago. We need to start new. No, start new. Huwag ka magsisimula na ang context mo 2024. Huwag ka magsisimula ng context mo kasi yung 2024 na yon, ginamit mo pa rin ng 2025. So dapat start new. No, start new. Tandaan niyo po yung mga prinsipyo natin sa buhay. Hindi po masama na may prinsipyo sa buhay. Pero hindi lahat ng prinsipyo ay tama. Maraming maprinsipyong tao pero mali. Sometimes ang gusto ng mga tao, ang prinsipyo nila, at least, kumakain tayo, nabubuhay tayo. Hindi ka kumakain at nabubuhay. Hindi lang ang prinsipyong ganon. So dapat ang prinsipyo natin, kung anong prinsipyo ng Diyos. Huwag ang prinsipyo natin, yung prinsipyo ng mga ninuno natin. Huwag yung prinsipyo ng mga nakapaligid sa atin. At least mas angat ka sa iba. Hindi po dapat ganon. Kasi napakahalaga na ang principle natin para mabuhay sa mundong ito, yung salita ng Diyos. Because your principle determines your attitude. Yung pag-uugali mo bilang tao. Maraming mga tao makasarili. So dapat hindi tayo makasarili. Dapat tayo, bukas ang buhay natin, bukas ang pamilya natin para tumulong sa iba. So that's why kaya ginagawa natin ang mga bagay nito, and your attitude leads you into your character. So tandaan natin, yung character na to, nagkakaroon ng epekto sa life natin. So napakahalaga ng mindset. We need to renew our mind. No, kasi pag hindi na-renew yung utak natin, paulit-ulit lang nangyayari sa buhay natin. So meron akong ipapapanood na video sa inyo, at panoorin natin itong mabuti, baka makarelate ang bawat isa sa atin. So let's watch this video.
Sumahod. Nagbayad ng utang, pero na-short ang budget. Kaya, mangungutang ulit. Pambihirang buhay. Aray mo. Pakiulit ulit natin. No? Ulit natin. Para yung audio marinig natin. No? Nangutang. Sumahod. Nagbayad ng utang, pero na-short ang budget. Kaya, mangungutang ulit. Pambihirang buhay. Aray mo. Pag ang prinsipyo mo utang, hindi ka makakaalis dyan. Because it is a mindset. Kada kakapusing ka, kada wala ka, hindi ka marunong lumuhod at mag-pray. Kaya, mas malapit ka kay Bombay kaysa kay Lord. Never again. Never again. Never again. So that's why, kailangan sa buhay natin magsisimula tayo ng bago. Hindi naman ituturo ito sa school. Sa church lang ituturo yan kasi pag umuutang tayo, naaalipin tayo. Kapos palagi ang kaisipan. So kaya, ang buhay natin, ang prinsipyo natin, yung salita ng Panginoon. Sino dito excited ka magsisimula kang bago? Hindi ka makakapagsimula ng bago pagka hindi mababago ang isipan mo. Mababago lang ang isipan mo kapag meron kang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is, the creation has come, the old has gone, and the new is here. The new creation. Ang magbabago lang ng isip natin, ng prinsipyo natin, ng pag-uugali natin, walang iba kundi si Lord. Kaya si Lord ang iyong pundasyon ng buhay. Hindi ka nagtitiwala sa tao, hindi ka nagtitiwala sa trabaho. Si Lord lang ang pagtitiwalaan. Siya lang ang ating source. Hindi source mo ang trabaho mo, ang tawag dyan, resources. But only God is the source. So we need to renew our mind by having a good relationship with God. Kaya sa church, nauunawaan nating mabuti na kapag ikaw ay nakikristo, ikaw ay bago ng nilalang. So yung dating pagkatao mo, wala na. At narito, mga bagong bagay ang dumarating. So sayang ang bagong bagay kung luma ka. Halimbawa, dumating ang bagong taon, pero ang utak mo luma pa rin, hindi mo ma-appreciate ang mga bagong bagay. So that's why napakahalaga na start new. Are you excited? Magsimula kang bago at ang simula mo, hindi yung iyong sitwasyon. Ang simula mo yung Diyos sa buhay mo. And it is all about relationship. No, kaya yung mga tao sa kapaligiran natin, hindi tayo maunawaan kasi iba-iba ang level ng ating relationship kay Lord. Tandaan nyo, ang mga tao sa mundong ito, gusto nila, ang level nila ng pagmamahal sa level ng Panginoon, kagaya lang nila. Pag todo ka kay Lord, pagtatawanan ka. Hello, somebody. So dapat ang relationship kay Lord, all out. Todo ka talaga kay Lord. No, kaya mahalaga itong mauunawaan natin because everything that we do here is not manipulation, but relationship. Relationship is two-way. Manipulation is one way. Dapat gusto natin yung ginagawa natin. At yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Kasi hindi lahat ng gusto mo, gusto ni Lord. Dapat gusto ni Lord at gugustuhin ko. Renewing of the mind is a decision. Kaya ka nagbabago ng utak kasi gusto mong umalign sa Lord. Hindi para palakpakan ng tao. At para hindi rin pintasan. Maraming nagsimula sumunod kay Lord, pinintasan lang, tumigil. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang nagbabalak na. Kahit
Kahit na sinong magtawa sa'yo, basta ang Diyos natutuwa. Kasi sa dulo ng buhay mo, ikaw magiging kahanga-hanga, sila kawawa. Bakit? May distinction ang taong may prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang hirap lang munang palabasin niya kasi mas marami ang salbahe kaysa mabuti. Sino masaya na nandito ka ngayon? Sino yung happy and new year mo? Grabe, lahat ng gusto ng Diyos mangyayari sa'yo. Basta pinahintulutan mo. Because our life is sacrifice. A living sacrifice. Bakit? Pinopondohan natin yung pagtanda natin. Pinopondohan natin yung magiging apo natin. Yung mga apo natin. Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa inyo. Ang sinasabi ko, mas mahalin nyo ng todo si Lord. Kasi kung nagmamahal ka, susunod ka talaga. Pag nagmamahal, walang pilitan. Pero lagi nyo tatandaan, hindi lahat na nagmamahalan gusto ni Lord. Maaring tama ang iyong pagmamahal, pero ang puso natin, hindi tama kay Lord. So maling pagmamahal yan. No, kaya maraming nag-approach sa akin dito, congratulations sa inyo. Sabi niya, Pastor, paano ba magpa-counsel sa inyo? Paano ba magpakasal? Grabe. Marami na talagang believer na ng pag-aasawa. Na ang sentro si Lord. Maraming nag-asawa, ang sentro, mundo lang eh. Yung may hanap buhay lang, may konting pera, pasyal-pasyal, picture-picture. Hindi masama yun, pero wag mong pabayaan si Lord. Kasi darating yung time, kahit marami kang pera, kahit marami kang napuntahan, bali wala lahat yun. Ang kakailanganin mo lang presence ni Lord. Now, sino dito yung masaya ka na naandito ka ngayon? Pakisabi sa katabi, Happy New Year. Sino dito ang Happy and New Year mo? Na hindi ka lang basta mangangako ng 50 plus weeks a-attend ka. Yung bang magbago ka. Magbago ka. Magbago tayo. So yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos, sabi sa NIV, sa The Passion Translation, sabi dito, ang sabi ng verse, now, if anyone is enfolded into Christ, enfolded, he has become an entirely new person. All that he is related to the old order has vanished. Behold, everything is fresh and new. Happy New Year! Happy New Year sa mga fresh! This is all about life in Christ. Enfolded means nakapaloob ka sa Kanya. Nasasakop ka niya. You are enveloped by Him. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga bagay na ito, ang itsura natin si Lito, pero ang nakikita ng Diyos si Kristo. So, ganun ang buhay natin. Kaya hindi ka pwedeng nagpapanggap na sa church ka lang mabait. Kahit saan ka pumunta, dapat si Kristo ang nakikita sa'yo. Pero gusto ko kayong bigyan ng babala. Pag nakita si Kristo sa buhay mo, hindi lahat matutuwa. Pero kahit hindi sila natutuwa, alam mong ikaw ay nasa tama. Huwag kang mag-compromise. Dinanas ko rin yan. Matindi rin ang buhay ko nung nakaraan. Hindi madali ang pagbabago, didesisyonan mo lang. Sino excited dito na ang buhay mo na kay Kristo? Wala sa mundo, wala sa pera, wala sa sitwasyon, na kay Kristo. So that's why we need to renew our life. So renewed life in Christ is a new every morning. Now, sino dito excited ka? Ang buhay mo, new every morning. Sabihin mo sa katabi mo, lagi kang bago araw-araw. Sino dito excited ka? Bago ka araw-araw. Binabago ni Lord araw-araw. No, kaya yung pagbabago natin nagiging evident. Nagiging nagmamanifest. No? Kaya tandaan nyo, hindi naman kailangan ng perfect. Nagkakamali tayo, pero we need to be honest. Sino masaya na araw-araw ng buhay mo bago? No, kaya ito yung sinabi ng word, Lamentation chapter 3 verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fails. Sino dito yung alam mong mahal na mahal ka ng Panginoon?
No, kaya kahit nagkamali ka, patatawarin ka ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging perfect. Itong susunod na taon na to, tandaan nyo, may mga pagkakamali, may mga pagkukulang, pero hindi ikaw ang sukatan, hindi yun ang sukatan mo. Ang sukatan mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. So sabi ng verse 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. Hindi porke nagkamali ka ngayon, bukas mali uli yun. Nagkamali ka ngayon, pero mamaya itutuwid ko na to. So that is new every morning. That is new every morning. That's why kailangan sa buhay natin na lagi tayo nagiging fresh. Lagi tayo nagiging new. So kaya, ang buhay na nasa Panginoon, new every morning. Kaya pag gising mo, hindi yung kagaya ng gising mo noong nakaraang araw. Yung galaw mo ngayon, dapat hindi kagaya ng galaw mo noong nakaraang taon. Dapat mas excited ka ngayon. Sino yung excited na merong 2026? Bukas, Monday, new every morning. Excited ka kasi magre-reveal ng glory si Lord sa'yo. So, renewed life in Christ have new things from God. That's the second thing. No? Renewed life in Christ have new things from God. So kaya dapat baguhin natin ang utak natin, baguhin natin yung sarili natin, yung ating mindset, para na sa ganun, pag may ginawang bagong bagay si Lord, updated ka. Hindi ka dapat outdated. Si Lord maraming mga formulas. Ang problema sa'yo, hindi naman kami ganyan noong araw. Kaya nga noong araw yun eh. Kaya nga tingnan mo buhay mo ngayon. Walang development, walang improvement. Sino dito excited ka? Ang buhay mo madidevelop, mag-i-improve. God is doing new things. Ang daming nababago sa buhay natin, pero kung hindi mo yan nakikita, malalampasan ka. Dapat ang formula natin, sang-ayon sa salita ng Diyos. Founded tayo ng word, kasi pag may word tayo, hindi tayo masishake. Pag may word tayo ni Lord, hindi tayo mamumove. Pag may word tayo ni Lord, hindi tayo magkukolapse. We will become strong if you have the word of God, because the only thing that is permanent in this world is the word of God. So kaya, napakahalaga ng mga bagay na ito, may gagawing bagong bagay si Lord. Sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 43, verse 18, forget the former things. Do not dwell on the past. Kaya nga yung mga nakaraan, huwag mo nang balikan. Kaya siya ex. Kaya siya ex. Ibig sabihin, mali siya. Hindi siya correct. Hindi siya check. So kaya, forget the former things. Anong ibig sabihin ng forget? Do not remember anymore. Remove it in your memory bank. Kasi ang default ng tao, kung ano ang madali, yun ang kanyang ginagawa. Yung mahirap, mali. So tanggalin natin ang mga bagay nito because God is doing new things in your life. Forget the former things. Do not dwell on the past. So kalimutan mo na yun at huwag kang manatili sa nakaraan. Sino dito ang excited ka na magmamanifest si Lord sa life mo? Greater version. Mas bigger. Mas abundant. Kung dati nasa scarcity tayo ngayon, nasa prosperity na. Forget the former things. Sino masaya? Dati ikaw ang nanghihingi, ngayon mamimigay ka na. Forget the former things. No, forget the former things, do not dwell on the past. Because sabi ni Lord sa verse 19, Isaiah 43:19, see, I am doing a new thing. Sino dito yung alam mo may gagawing bago si Lord sa life mo? May gagawing bago si Lord sa relationship nyo. May bagong gagawin si Lord sa health mo.
Sino dito yung 2026 mas malusog ka kaysa noong 2025? Hindi mo portion na magkasakit. Your portion is healing. Your portion is strength. So that is our portion. You need to believe that. So kung ikaw ay nagme-maintain ng gamot, palalakasin ka ni Lord, hindi ka na magme-maintain ng gamot. If you believe that. So yun yung mga bagay na kailangan nating matutunan. God is doing new things. And if God works, it is miracle. So kaya wala nang mga ordinaryong bagay sa buhay natin. See, it is vision. Sabi niya, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Sino dito yung January 4 pa lang, makikita mo may sumisibol na. Grabe, may sumisibol. Ayan na. Ayan na. Grabe, parang kanta. Heto na. Heto na. Heto na. Ganun. Tapos napapasayaw ka na. Dubi-dubi-du. Napapasayaw ka na. Bakit? Excited ka na. Imagine mo, kabago-bago ng taon, malungkot ka. Tingnan mo yung gagawin ng Diyos, hindi yung sitwasyon mo, hindi yung nararamdaman mo. God is beyond your situation. Our purpose in life is bigger than us. Kaya hindi ito patungkol sa atin, patungkol ito sa glory ni Lord. I am doing new things. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness. Grabe, kahit na nasa dawag, nasa kadawagan, gagawa si Lord ng highway. Kasi pag si Lord ang gumawa ng way, hindi iskinita. Expressway. Are you excited for your expressway? Maaring masalimuot ang paligid mo, pero si Lord gagawa ng highway. Hindi iskinita yan. Look at the verse. Sabi niya, I am making a way. In the wilderness. Grabe, kahit na anong salimuot ng buhay mo, si Lord gagawa ng daan. Sino excited dito? So kaya, ang buhay mo magiging display center talaga ng glory ni Lord. Yung bang pag ang Diyos ang kumilos, gumawa ng paraan, grabe, yung ngiti mo hindi mauubos. Kahit nag-iisa ka, mapapangiti ka. Sino excited sa life na ganon? New every morning and God is doing new things. Grabe, napapangiti ka talaga. Grabe. Kapag meron ka nakikita, pakitingnan mo yung katabi mo, may nakikita ka na ba? Yes, masalimuot ngayon, pero si Lord ang gagawa ng paraan. Lulusutan mo yan. Walang imposible sa Diyos. Makakalusot ka dyan, malalampasan mo yan. Basta may way, si Lord ay walang dead end. Ito pa ang pinakamatindi sa lahat na sabi niya, and streams in the wasteland. Grabe, sa dam site, si Lord magpapalabas ng bukal. Sinong masaya? Darating sa buhay mo na tuyot, parang wala ng pag-asa, walang mabubuhay, pero si Lord, sabi niya, gagawa ako ng bukal. Sino excited na magsisimula na ang bukal sa buhay mo? Ano-ano mga bubukal dyan? Bukal ng kalusugan. Bukal ng kalakasan. Bukal ng relasyon. Grabe, araw-araw excited ka pagising mo. Yes, eto ang pinakamaganda kong asawa. Starting today, hindi na kayo mag-aaway. Grabe, magsawa na kayo. Ang tagal-tagal nyo na, nag-aaway pa kayo. Arinola pa lang. Nag-aaway. Sabi mo sa katabi mo, wala nang awayan. Bubukal ng pag-ibig. Bubukal ng pag-asa. My God is a God of abundance, not God of scarcity. God is doing new things. Gawin nyo lang talaga. Gawin nyo lang talaga.
So dapat makita mo yun. May ginagawa si Lord, dapat makita mo yun. Hindi yung nakatunganga ka, nakatulala ka, kung ano-ano mga pinag-iisip sa buhay. Kaya pakisabi sa katabi, life with Christ, have a new things from God. So, life with Christ, lastly, is shining ever brighter. Sino dito yung ang buhay mo papaganda ng papaganda? Yan. Sino dito yung buhay mo pangit? Taas ang kamay. Nakaranas ng pangit. Taas ang kamay. Yung ngayon na dumadanas ng pangit. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Tapos na yan ngayon. Tapos na yan ngayon. At eto pag may magandang bagay na gagawin, huwag kang matatakot. Kasi minakausap ako, gumaganda na yung buhay niya. Sabi niya, Pastor, nakakatakot. Ba't ka natatakot? Gumaganda na ang buhay ko. Ano nga yung natatakot? Baka pumangit uli. Sabi ko, hindi na mangyayari yan. Because if Christ is with you, your life is shining ever brighter. Papaganda ng papaganda ng papaganda ng papaganda. Araw-araw. Linggo-linggo. Buwan-buwan. Taon-taon. Shining ever brighter. Hindi mo na mararanasan ang pangit sa buhay mo. Kasi may Kristo ka. At kung i-allow mo ng Panginoon yan, magpasalamat ka. Kasi tinuturuan ka. That is a moment of teaching. Kasi dinidisiplina ni Lord ang kanyang mga anak. Baka nakakalimot na. So talagang tatandaan nating mabuti ang mga bagay na to. So, Proverbs 4:18 says, the path of the righteous. Sino yung mga righteous? Those who live for Jesus. Those who live for Jesus are righteous. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Sino dito yung excited ka na ang buhay mo, papaganda ng papaganda ang version? Grabe, excited ako na mag-manifest sa inyo yung pagpasok mo dito, hindi nagdidilim ang mukha. Yung pag nasa cell group ka, grabe. Yung mga posting mo, hindi paawa. Kundi talagang napakabuti ng Panginoon, yung kahangahangang buhay. Shining ever brighter. Grabe, papaganda ng papaganda ng papaganda yung buhay mo. And that is your portion. Alam niyo ba ang buhay, sandali lang? Hindi mo pwedeng maipangako ang bukas. Hindi mo pwedeng ipagyabang. Ang kailangan natin ngayon, mabuhay tayo para sa Panginoon. Kaya ang buhay ng mga taong matuwid, yung buhay na mayroon Diyos. Kahit saan ka pumunta, hindi ka nagko-compromise. So lagi nating tatandaan na ang Panginoon, pumunta siya dito, hindi lang para mag-celebrate ng Christmas, kundi baguhin talaga tayo. At ang buhay na binago, nagmumula sa pag-iisip. Kaya kung sino man na nakikristo, siya ay bago ng nilalang. Lahat ng mga bagay na bago, ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. So this is all about life with Christ. No? Life in Christ, there is a new every morning. Life with Christ, have a new things from God. And life with Christ, in Christ, is shining ever brighter. Happy New Year sa inyong lahat. Excited ako na mag-manifest ito sa life ninyo. But, do not forget, do everything in love. Do everything in love. Lagi niyong iisipin na namatay si Kristo sa atin upang magkaroon tayo ng kanyang kaisipan. We have the mind of Christ. So our life with Christ is the manifested glory of God. Kung ano yung buhay na meron tayo, it must be traceable to God. So kaya ang prayer ko sa bawat isa na nandito ngayon, simulan mo ng merong kalakasan, simulan mo na merong katatagan, simulan mo na merong pundasyon. Ang pundasyon natin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. I just want to pray to each and every one of you this morning. So, salamat ng marami sa buhay ninyo. Kasi you are potential platform of God's glory. You will become the stage. God will show His glory into your life. Kailangan sa buhay natin maka-align tayo. May gagawin pang magandang bagay ang Diyos sa buhay mo. Wala sa edad yan. You can start your own company. You can open your business. If God is with you, miraculously, He works in you and He works through you.
So kung bakit natin ito ginagawa, it is for His glory. Para makatulong tayo. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahirap maging mahirap. Napakahirap maging mahirap. Napakahirap ng kapos. Pero ang pag-asa natin hindi ang trabaho, hindi ang mundo. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Kaya kung sino man ngayon na nandito ngayon na parang nasa wilderness ka, nasa desert ang buhay mo, tapunan ng basura, walang flow, walang spring, walang way, I ask you right now to trust the Lord. To trust the Lord. God will make a way. God will make a spring. You must see it. You must see it. Do not forget, do not dwell on the past. Forget the former things. God is doing new things in your life right now. Let us stand in His presence. Kagaya nung pinakita kong video sa kanina, it is a cycle. Ang prayer ko, makakawala tayo lahat doon. Makakawala tayo. Sa cycle of defeat. Sa cycle of being a slave. Kasi pinalaya tayo ng Panginoon. Gusto kong i-remind kayo, pupunta tayo lahat sa langit. Tama? Sino dito excited pupunta ka sa langit? Masayang-masaya pupunta ka sa langit. Pero hindi pa yun ngayon. Sino yung gusto mo ngayon na? Pupunta tayo sa langit pero hindi pa ngayon yun. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, pupunta tayo sa langit. Doon ang destiny natin. Pero ang journey natin, mananagana tayo. Kasi ang model natin, walang iba kundi si Abraham. Si Abraham, nagpamana siya ng wealth sa kanyang anak na si Isaac. And Isaac planted the crops, and the same year, he harvested 100-fold. Because of that covenant, because of that blessing, yung anak niya, hindi na naghirap. So that is our prayer today. Yung mga anak natin, hindi maghihirap. Magpapamana sila ng mga kayamanan. And Isaac, his wealth continued to grow, and he became very wealthy. And through Jesus Christ, we have that kind of blessing. Pupunta tayo sa langit, pero dito sa lupa, mananagana ka. Sino dito excited? Pupunta ka sa langit, pero dito sa lupa, mananagana ka. Ang sarap mamigay. Ang sarap tumulong. Ang sarap magpaiyak. May binless kami. Sabi niya, Pastor, 20 years ko na itong pinagpipray. Umiyak siya. Ang sarap ng feeling na namimigay. Kaya tayo magbi-business, hindi para guminawa buhay mo. Kaya tayo nagbi-business para makatulong sa iba. Para ang iba magpuri sa Diyos kasi nakasama ka. So that's why we cannot afford to be poor. Receive the spirit of prosperity. Receive the spirit of abundance in your life right now. Receive the spirit of being wealthy. Remove the spirit of scarcity in your life right now. Si Lazaro, isang model. Si Lazaro, Christian siya, papunta sa langit. Pero grabe, si Lazaro, galisin. Si Lazaro, naghihirap. Si Lazaro, namumulot ng mumo sa hapag ng kainan. Pero pupunta sa langit. What I'm trying to say to you today, God is doing new things. You need to see it. You need to perceive it. Pasasaganahin ka ni Lord habang nandito ka pa sa lupa. You need to believe that. Receive that in your spirit. And I just want to pray for you right now. Just raise up your hands. Lord, help me, Lord, to forget the past. Forget the former things. Do not dwell on the past. Father, right now, we ask wisdom that comes from you. We ask revelation that comes from you. Bigyan mo kami ng mga principle, ng mga formula na galing sa iyong salita. Hindi formula ng mundo. Hindi formula ng tao. Hindi formula ng ekonomiya. Kundi formula mo, Panginoon.
sa pamagitan ng iyong salita. And sa mga sandaling ito, Lord, kung ano man ang mga natutuyot sa buhay namin, Lord, magpabukal ka. Lord, mag-create ka ng well. Mag-create ka ng spring. At kung ano man ang mga madawag sa buhay namin, wilderness sa life namin, may mga bagay na dawag sa buhay namin, Lord, gumawa ka ng daan sa buhay namin. Lord, nahirapan kami ng solution. God, gumawa ka ng daan. Meron sa amin, Lord, nasa dead end na, Lord, gumawa ka ng daan. Thank you so much. Lord, help us to start new. Lord, magsisimula lang kami sa iyo. Ang simula namin hindi sa amin. Ang simula namin ay wala sa taon. Ang simula namin ay nasa iyo. Ang simula namin, Lord, ay hindi negosyo. Ang simula namin ay hindi pera. Ang simula namin ay ikaw. Kaya, Lord, kapag merong ikaw, ikaw lang sapat na sa buhay namin. Lord, i-bless mo ang aking mga kapatid na ito. Kung meron po silang karamdaman, Panginoon, pagalingin mo po. I ask for miracle, Lord, in the name of Jesus. I ask for miracle healing in the name of Jesus. And I ask God, in the name of Jesus, miracle of restoration. Relationship na mabibuild uli, Panginoon. Lord, thank you so much. Bless mo po, Panginoon, ang mga broken-hearted. Bless mo rin po ang mga broken relationship. Lord, mend their hearts, Lord. Mend their relationship, O God. At lahat ng relationship, Lord, makakabalik ng papuri sa iyo. And Father, right now, when it comes to finances, Lord, mag-spring up ka sa finances, Lord. Lord, bumukal ang finances sa buhay ng aking mga kapatid na ito, Lord. Wala na pong mangungutang, wala nang mahihirapan, Panginoon. Wala nang maaalipin ng pera, Panginoon. Wala nang maaalipin ng trabaho, Lord. Lord, I pray in the name of Jesus, freedom. Lord, hindi lang po yung sapat-sapat, hindi lang yung kasya-kasya. Lord, nananagana. Nananagana, Panginoon. Nananagana, umaapaw. Namimigay, Lord. Namimigay. Namimigay, Lord. Lord, create in us, Lord, that kind of a spirit. A wealthy spirit. Prosperity spirit, oh God. Not a scarcity spirit. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And every sons and daughters of God shouts, Amen.